Hello everyone! Magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Alright, so kamusta po kayo? Okay, and ngayon po ay tayo ulit ay magbabasa ng Bible. Alright, at samahan niyo po ako. At ngayon po ay nasa Mark chapter 1 verse 12 hanggang 15 na po tayo. Okay, so hoping and praying, okay, na tayo po ay matuto, okay, this lesson, okay, at nakita po natin sa ating description, alright, ang ating babasahin ay tinakso ng Diablo si Jesus, and si Jesus ay bumalik sa Galilea at siya po ay nangaral. Alright, shoutout po sa mga bagong pasok dyan, okay, please comment and ipagpipray po kita, okay, lahat ng mga nag-tune in sa ating Facebook Live ng time to time, okay, ipagpipray po namin kayo. Okay, so part po kasi kayo ng ating journey, okay, part kayo ng ating pagbabasa, okay, ng Bible, okay, kaya isasama po namin kayo sa prayer. Alright, so ngayon po ay simulan po natin dito sa verse 12, alright, so ang ating binabasa po ay tayo sa New Testament, okay. At remind ko lang po, this is the reference, okay? Reference lang po ito, itong gamit po natin na Tagalog Bible. Okay, pero ito ay medyo mababaw, kaya maintindihan natin ng maayos. Pero ito po ay dinodoble natin kung medyo malalim at parang conflict dun sa King James Version. Okay, ito po ay dinodouble check po natin. Alright, so ngayon, basahin natin dito sa verse 12. At kaagad siyang dinala ng Espiritu sa ilang 40 araw siyang nanatili sa ilang at doon siya ay tinukso ni Satanas. Okay, this time ay tinukso ni Satanas si Jesus Christ. Bakit? Kasi siya po ay nagkatawang tao ang Panginoon. Okay? So, nung siya po ay nagkatawang tao, which is yung gandasan, okay? So, syempre, mararanasan niya po yung sakit, okay? Yung tukso ni Satan, okay? At ang Panginoon ba ay natukso that time? Okay? Basahin natin dito sa last, okay? At ang kasama yun ay mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Okay? So madaming mga kwento sa Bible, okay, na ang Diyos ay tinukso ni Satan, okay? Meron yung time na siya po ay tinukso ng Panginoon na sabi niya, okay, gawin mo ngang tinapay yung bato. Okay, sabi ni Satan sa Panginoon, dahil nga that time ay gutom na siya. At meron pang isa, okay? Sabi niya, kasi nasa taas siya ng parang bundok ata yun, okay? O sa mataas na lugar. Sabi niya sa Panginoon, sabi niya, talon ka nga dyan, okay? At sigurado, di ba may anghel ka? Okay, sasagipin ka naman ng anghel mo eh. So, ang Diyos, siguro, hindi nyo napapaisip siya, mano? So, magiging tinapay yung bato, okay? At yung pag siya ay nahulog, sasagipin siya ng kanyang anghel, okay? Pero, ang Diyos po ay mas matalino, mas magaling, mas makapangyarihan po kaysa kay Satan. Okay? Huwag nating tingnan na mababa ang Panginoon dahil ang Diyos po ay siya po, okay, ay King of Kings, Lord of Lords. Okay, siya po yung pinakamataas dito sa buong mundo. Okay? Kaya ang Diyos po, hindi po siya nagpatukso. Okay? Kung ang Panginoon po ay hindi po natukso, okay, nawa, ganun din po tayo. So, ang daming time na tayo po ay natutukso. Okay? Temptation, okay, last, okay, na things, okay, at pagkain, ano pa, madaming mga tukso, okay. Kung ang Diyos ay na hindi natukso, okay, hoping and praying, okay, na tayo rin po ay hindi po matukso, okay, especially sa lalaki, okay. So, yung mga lalaki, okay, sila po ay natutukso, okay, especially sa mga babae, everything, okay. So, kung ang Diyos, tingnan na lang natin ng Panginoon. Okay, siya po ay naging good example po sa atin. Okay? Sabi niya, okay, siyempre,
siya po ay makapangyarihan. Sabi niya, siyempre, ititignan nyo yung Matthew 4:4, okay? Tingnan natin itong Matthew chapter 4 verse 4, okay? At mababasa po natin dito, okay? Na yung context po dito ay makikita natin, okay? Napakagandang this verse na to, okay? Sabi po dito sa Matthew chapter 4 verse 4, okay? Matthew chapter 4 verse 4, okay? Ngunit si Jesus ay sumagot na nagsasabi, ito ang nasusulat, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Okay, sinabi niya siguro kay Satan na, alam mo ba Satan, hindi lang naman ang tao nabubuhay sa tinapay. Okay? Kundi, ang sabi dito, kundi, okay? Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. It means, okay, tayo po ay mabubuhay, okay? Kahit tayo po ay hindi kumakain, okay, ng food, okay? Like tinapay, okay? So, sabi dito sa Matthew 4:4 na hindi lang po tayo nabubuhay sa tinapay, kundi tayo po ay nabubuhay, okay, sa salita ng Panginoon, okay? Basta tayo po ay, okay, magtiwala sa Panginoon at manindigan, okay, manampalataya na ang Diyos po ay magsusustain sa ating buhay. Diba? Ang ganda, diba? Dito sa Matthew 4:4 na, okay, hindi lang naman tinapay, okay, nabubuhay ang tao. Yan yung kanyang sinabi rin, okay, dito sa Matthew 4:4. Okay, kaya hindi niya ginawang tinapay yung bato. Kasi that time ay tinutokso siya ni Satan eh. Ang Panginoon, okay, gusto niyang pabagsakin ng Panginoon. Pero no. God is power, or ang Diyos ay makapangyarihan. Okay? At si Jesus Christ ba, or ang Panginoon ba ay tumalon? Okay? Dun sa mataas na lugar? Siyempre, hindi. Kasi, nagkatawang tao siya. Okay? Hindi naman siya yung kumbaga nasa taas na ang Ama. Okay? Kundi alam niya, okay, na siya ay mamamatay kapag siya ay tumalon, okay, sa mataas na lugar. Kaya sabi dito, itutuloy po natin, okay? At ang kasama niyo roon ay mabangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. And sabi dito sa verse 14, okay, si Jesus ay bumalik sa Galilea at nangaral. Okay, nang naipabilanggo si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipanangangaral ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Okay, after tuksuhin ni Satan, okay, ang Diyos po ay pumunta sa Galilea at siya po ay nangaral. Okay, naipabilanggo si John, okay, at siya po ay, si Jesus Christ po ay nangaral. At ang sinabi niya, dito sa dulo sa verse 15, naganap na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Time will come, darating ng Panginoon, which is the second coming na tinatawag. Okay, so kung tayo po ay hindi pa po save, hindi pa po tayo ligtas, hindi pa po natin tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, this is the time. Bakit? Kapag wala po tayong Panginoon sa ating buhay, sa impyerno po tayo mapupunta. Promise po. Bakit? Ito po sa Bible. Revelation 21:8, lahat ng mga nagsisinungaling, lahat ng mga makasalanan ay part doon sa impyerno. Kaya nawa, habang may oras pa, habang meron pang nag-share ng Word of God, ng Gospel, yung good news, okay, tanggapin na natin ang Panginoon. Huwag na nating hintayin na tayo pa ay mamatay at mapunta tayo sa impyerno. Kasi totoo po yung impyerno. Okay po? At totoo po yung second coming, which is yung tinatawag na rapture. Okay, wala sa Bible yung rapture, pero andon yung ibig sabihin, okay, na yung second coming or pagdating po ng Panginoon.
Kapag nagka-rapture po, okay, the twinkle of eye, okay, isang mata, yung mga kasama mo sa inyong bahay, kasama nyo, okay, sa lugar, okay, na kasama nyo, nagbabanding kayo, as biglang, okay, tumunog yung trompeta, yung trumpet, bigla silang nawala. Ibig sabihin tayo po ay hindi ligtas. Ibig sabihin tayo po ay hindi naniwala sa Panginoon, hindi po nanampalataya sa Panginoon. Ano ba sabi ng Panginoon dito? Sabi dito, ituloy ko, magsisi kayo at sampalatayanan nyo ang ibang helyo. Napaka-basic lang po. We need God to our life. Ano sabi niya? Magsisi tayo. Okay? Kung tayo gusto natin talagang maligtas, kasi simula bata naman po ay meron po tayong kasalanan. Okay? Nasa tiyan pa tayo ng ating mama, makasana po tayo. Bakit? Because of Adam and Eve. Okay? Sa kanilang ginawang kasalanan. Nadamay po tayo ngayon. Nadamay po tayo dun sa nangyari. Kaya, okay, tayo po ay isang makasalanan. At ngayon po, ang Diyos po ay nagsasabi ay malapit na po dumating ang Panginoon. At kapag dumating po ang Panginoon sa ating buhay, okay, biglang nag-rapture at may mga nawala na tao, okay, yung mga nawala po ay mga saved. Okay? Kaya habang meron pong oras, lagi kong inuulit sa mga ibang tao, especially yung mga dinidisciple ko, especially sa aking mga kakilala, lagi na nag-church. Kasi karamihan sa kanila kahit lagi nag-church, hindi pa rin sila sigurado sa kanilang kaligtasan kapag sila po ay namatay. Kaya lagi po namin inuulit, okay, na dapat meron na po tayong assurance of salvation. Okay, kumbaga 100% sure na po natin. Okay, wala pong hintayin na kapag tayo po, okay, ay naiwan dito sa mundo. Kasi pag naiwan po tayo dito sa mundo, mayroon po tayong 7 years na chance. Pero hintayin pa ba natin yun? Kasi kapag 7 years dito pa tayo, tapos ang gulo ng mundo. Kasi si Satan ay maghahari po siya ng 7 years. Okay po? 7 years po maghahari si Satan once na dumating ang second coming ng Panginoon. 7 years siyang maghahari, okay? At ikaw, kung gusto mong maligtas pa, okay, makaligtas sa impyerno, kasi after the 7 years, okay, na tribulation, okay, ito po ay mundo ay itapon dun sa lake of fire. Okay? So, mahirap yung sitwasyon kapag tayo po ay naiwan dito sa mundo. Okay po? Kapag tayo po ay naiwan at yung mga nawala ay mga mama natin, everything, mahirap mamuhay. Bakit? Kasi tayong milkam po. Hindi tayo makakabili sa mga malls, sa mga pagkain, kapag hindi po tayo nakapagtatak ng 666. Once natatakan po tayo ng 666, okay, anong mangyayari po sa atin? Okay? Tayo po ay mapupunta na sa impyerno. It means, okay, ikaw ay nag-agree, okay, na pagharian ka ni Satan. Kaya ngayon, habang maaga pa po, okay, sana tanggapin na lang po natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Sabi niya, manampalataya kayo, tawagin niyo ako, okay, na kailangan natin ng Panginoon. At humingi tayo ng tawad, tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay. Kung ikaw nanonood ka, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag namatay ka, this is the chance. Sabi sa John 46, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Romans 10:9-10, nasabi po doon, okay, if you confess with thine heart, ikaw ay nagpakumaba sa Panginoon at tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, okay, thou shalt be saved with ED. Ikaw po ay maliligtas sa impyerno. Dito napakainit. As you can see, ang init. Hindi ako nag-electric fan. Dito mainit na, hindi na po ito yung impyerno, hindi na tayo makaalis po doon. Kasi wala pong fire exit po doon. Kung dito na susolusyonan natin, kailangan tayong mag-electric fan, mag-aircon, pumunta sa malamig na lugar. Pero sa impyerno po ay wala na pong exit doon or hindi ka nakagawa ng solution. Kaya ngayon, kung gusto mong maligtas sa impyerno, okay, tanggapin po natin ang Diyos at magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Okay po. At ngayon, meron po kami ginawang prayer. Itong prayer na ito po ay susundan nyo lang po ako at i-guide ko lang po kayo. Ito po yung paraan po ng prayer. Okay po? At ang pinupoint ko po ay kailangan na po natin ang Diyos at manampalataya po tayo sa Kanya. At, okay, tayo po ay humingi ng tawad. Let's pray if you want. Okay, kung gusto mong ma-save. Okay? At take note.
Ang Diyos lang po yung magliligtas sa atin sa impyerno. Hindi po ako, hindi po yung aming mahal na pastor, hindi po yung aming church, okay? Kundi ang Diyos po yung magliligtas po sa atin. Let's pray. Gagayad ko lang po kayo. Panginoon, salamat po sa iyong buhay at kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi po ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so shout out kay Sir Rona Bell. So hindi ko po siya kilala, pero we will pray. Okay, mag-pray po tayo. Samahan niyo ako sa prayer. Okay, and ipapray po natin si Ma'am Rona Bell. Hindi ko alam kung taga saan, but we will try our best. Okay, sa ipag-pray po siya. And congratulations po sa mga tumanggap po sa Panginoon. Sabi sa Romans 8:1 na wala na pong hatol na kay Kristo na po. At sabihin ng mga ibang tao na pupunta ka sa impyerno, once na ngayon po ay nag-decide po kayo, today, okay, you are saved now. Kasi sabi saan? Romans 10 verse 9. If you confess, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas ng taos-puso, ikaw po ay ligtas na. Okay? So, mag-pray po tayo at mag-comment ka nga kung sino yung mga nanood, mag-comment po kayo. Okay, at ipagpipray ko po kayo, okay, sa ating live, okay? Dahil po, kayo po ay nag-tune in sa ating Facebook. Okay, comment lang po kayo. Huwag po kayong mahiya. Okay po? Comment lang po kayo. Okay, maghihintay pa ako hanggang 12:20. Okay, so hihintayin ko po yung inyong comment, okay? Para malaman ko po kung sino po yung mga nanonood sa ating Facebook live, sa ating video. Okay, para malaman ko po kung sino po yung nakikinig. Okay, at ipagpe-pray po natin. Okay? So, wala na po. Wala na pong magko-comment. Okay? O, sige. So, mag-pray po tayo. Hindi ko na po siguro hintayin yung 2 minutes. Okay, dahil okay, wala tayong nakikita yung comment. But praise the Lord because meron pa rin nag-tune in sa ating live. Alright? So let's pray. Panginoon mapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pagiging good example po sa amin. Salamat po dahil ginagamit niyo po itong Facebook to expand or to share the Word of God sa buong mundo. Hoping and praying na merong isang makapanood nito at siya po ay maligtas sa impyerno. And I'm praying, Sir Rona Bell or Ma'am, nawa ay tinanggap na po kayo bilang tagapagligtas. Nawa po, Panginoon, ay lagi po kayong mangusap sa Kanya kung hindi po siya nag-involve, nananampalataya, or siya po ay nag-grow sa church. Nawa ay mag-grow po siya at lagi pong magtiwala po sa inyo. Dalangin ko po na kayo po yung patuloy na mag-provide ng pangailangan po nila, ng good health, Panginoon, at mga plano, nawa ay kasama po kayo. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang itong this ministry, okay po, everyday live, nawa ay matapos po ito, Panginoon, sa inyong biyaya at maging pagpapala po ito sa bawat isa po, Panginoon. At nawa, time will come, wala po rin mga distraction, wala pong mga masamang mga negativity na papasok sa nila, na ano po talaga yung purpose nito. Nawa, Panginoon, makita niyo po yung puso ko, okay, at mga puso rin ng iba, Panginoon, yung mga motive po namin, at ito po ay kinukumit po namin sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, na kami po ay ingatan niyo po sa aming mga gagawin, mga decisions, at kayo po yung mapuri at maitaas, Panginoon, sa aming buhay. Thank you for everything, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawa po namin kasalanan. Naway kayo po ay lagi pong andyan po para i-remind po kami. Ito pong dalangin sa pangalan po na Jesus. Amen. Alright, so tapos na po tayo. See you tomorrow and God bless po.